Hi guys, meron ba kayong mga utang or uutang pa lang na hindi nyo alam kung paano mag-compute ng babayaran nyo monthly or annually na kasama na yung interest? This time guys, we will be using Excel on your mobile or your cellphone. So, trivia muna tayo guys about sa Excel. Ang Excel po ay merong mga function yan na 500 functions. So, ang gagamitin natin para ma-compute natin ang ating dapat bayaran sa mga utang ay gagamitin natin yung function na tinatawag na PMT. Guys, ang PMT sa Excel ay, this is the fundamental function na magagamit natin sa forecasting loan repayment, sa cash flow, mga debt calculations, or sa mga kung may mga pautang ka, ganyan, mabilis lang siya mag-compute. Kasi kung ima-manual po kasi natin guys is napaka-complicated po. So kapag Excel yung gagamitin natin, so easy lang po siya. So mabilis lang po siya, mag-input lang po tayo dun sa formula na yon. Eto guys, simulan na po natin. Puntahan lang natin yung WPS Office. Lahat ng mga cellphone na Android ay meron naman ito. So, click mo lang yung plus sign. Then, yan, XLS. Pindutin mo yan. I-open natin yan. Then, blank. So, gagawa ka sa blank. Click mo yung blank. So, din okay mo lang yan. Ayan na yung Excel. So, meron na tayong nagawa, guys. Naka-type na ako dyan. So, yan yung nagawa natin na format. Nilagyan ko lang siya, guys, ng title na Calculate Loan Repayment. So, dito sa gilid, guys, yung sa first column, ay yan yung formula doon sa PMT. So, yan yung susundan natin. So, dyan sa rate, lalagay natin dyan yung annual interest rate natin. For example, 5.45% yung interest ng uutangin mo. So, dito naman sa number per yung terms of loans naman na yan, kung ilang years mo siya babayaran. For example, is 20 years mo siya babayaran. Then, yung PV mo is, yun yung loan amount na which is 1 million yung uutangin mo. So, yung future value naman is amount loan na remaining ng loan mo. Then, yung type naman is beginning or end of the period. So, 0 lang yung ilalagay natin dyan. Same doon sa amount loan remaining. 0 lang yung ilalagay natin dyan. Unahin natin pag-compute guys yung annual repayment. So, click natin yung yellow box. Then, dyan sa 1, 2, 3, i-type mo dyan yung equals. Then, PMT. Type mo yung PMT. Yan, yung FX PMT, click mo yan. Then, yan yung formula guys, yung rate and per PV FB type. So, unahin natin yung rate. So, click mo lang yung 5.45%. Then, next naman is yung N per. Then, yan, 20 years. Then, next naman is yung loan amount, yung PV. Yan, yung 1 million. Then, next is yung amount loan remaining. Next naman, i-click mo yung beginning or end of period. Yan sa gilid may check. I-click mo yung check. So, yan na guys yung total na babayaran mo annually. So, per year. So, bali total is 83,332.54. So, ngayon naman guys, compute natin kung magkano naman monthly yung babayaran mo. Yan, pindutin mo lang yung red box. Then, doon ulit sa 1, 2, 3, type mo yung equals. Then, i-click mo yung annual repayment. Then, divide mo lang siya sa 12. Then, click mo ulit yung check na box na green. So, yan na yung total. 6,944.37 or 0.38. Dahil negative siya, convert natin sa positive. Pindutin mo ulit yan. Then, i-type mo yung asterisk minus 1. So, ayan na, hindi na siya negative. So, positive na siya. Yan guys, try nyo to kung meron kayong mga utang or mga nagpapautang ka. Magagamit nyo po ito guys. So, ayan guys, sana may natutunan po kayo. Ito po guys ay magagamit din to ng mga estudyante na mayroong subjects na accounting or nag-aaral ng accounting. So, malaking tulong po ito guys. At
kung gusto nyo po mga ganitong tutorial guys, sana po ay ma-follow nyo po ako at ma-share na din po ang video na to. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us.